nagkaroon po kasi ng yan. Nagkaroon po kasi ng kaganapan sa Senado na kung saan mga kababayan, ito pong si Senator Bato de la Rosa, naglabas po ng sama ng loob at aksidente na yung nabitawan yung salita na yung Senado daw ay hindi katulad ng nung time show na puro gimmick lamang daw po yung ginagawa na naging dahilan mga kababayan para magkaroon sila ng nagkainitan sila. Nito pong si Tito Sen, dyan po mga kababayan sa Senado or hindi pagkakaunawaan nito pong si Tito Sen. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, etong nakita nating balita, galing po dito sa DAE News Philippines, ikinekredit po natin sa kanya yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ang reaction video. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa DAE News Philippines, subscribe nyo po, ito pong YouTube channel na ito. So ito, i-play na po natin mga kababayan. Sabi po kasi dito, Senator Bato inilabas ang sama ng loob, tila harapang sinita si SP Soto. Yan po yung pagkakasabi dyan. So ngayon, i-play po natin. Mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit? Kasi di ba kung matatandaan nyo, nagbitaw ng salita itong si Tito Sen sa isang interview na yung mga kumakalat kasi mga kababayan ng mga balita ay pakana lamang po ng minority. At the same time mga kababayan, kung titingnan nyo rin, aminin man nila or hindi pa talaga nila totally tanggap na sila yung minority mga kababayan. Kasi nga, yung biglaang rigudon, dyan po mga kababayan sa Senado, talagang hindi nila ina-expect na mangyayari talaga na biglaang mapapalitan etong si Chis Escudero ni Tito Sen. So ngayon, ituloy pa natin. Bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitingap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. And parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Diba? Ganda nito mga kababayan. Yes, Senator Padilla, you're recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong kunin ang pagkakataon nito bilang pakinggan nyo rin mga kababayan si Senator Robin Padilla dito kasi maglalabas din sila ng sama ng loob dito Parlamentaryong pagsisiyasat po. Sana ganap po di ito sapagkat, Ginoong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong nakaraang Huwebes, meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang alam mo mga kababayan yung parang grade 1 ka na nagsusumbong ka na binubuli ka ng kaklase mo. Parang let's say may nakaaway ka na syempre natalo ka sa yabangan. Tapos biglang magsusumbong ka sa magulang mo na merong umaway sa'yo. So parang ganito yung ginagawa ni Senator Robin Padilla dito. Hindi naman natin sinasabi na tama yung ginawa ng Rappler. Na inilabas nila na nung kumakanta ng pambansang awit, dyan mga kababayan sa Senado, naka middle finger etong si Senator Robin Padilla. So kahit tayo, hindi natin pinansin yun. I think nakita ko yan nung naandun tayo sa Thailand mga kababayan, pero hindi po natin pinansin yan, gawa nga ng fake news talaga. Hindi naman talaga totally mga kababayan na naka middle finger. Sa pagkakataong yon, mali talaga yung ginawa nung Rappler mga kababayan na inilabas yung video na parang ang dating kasi sa publiko, binabastos ni Senator Robin Padilla yung pambansang awit. Anyway, tuloy pa natin. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, naglabas po kaagad ang ating Sergeant of Arms ng report. At binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon. So parang pinapalabas si Senator Robin Padilla dito na hindi kinwestiyon or hindi naglabas mga kababayan ang Senado
ng kumpirmasyon patungkol po dun sa nagsisirculate na video niya na naka dirty finger mga kababayan habang kumakanta ng pambansang awit. So parang ang sinasabi niya dito mga kababayan, mayroong kinikilingan ang Senado sa pamumuno ni Tito Sen. Anyway, tuloy pa natin. Asyon nito sa harapan po ng ating bandila, ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Sige nga. Pero pagka Sige nga. Ilang beses na kasi mga kababayan sumablay si Senator Robin Padilla eh. Ako tutusin, dapat naman nga talaga nagre-resign po kayo. Bakit unang-una nung sinabi ninyo na kapag kayo sinunog, ang mga ngamoy sa inyo, Rodrigo Duterte, nung sinubukan ng taong bayan na subukan kayo, nag-resign po ba kayo? Eh marami na nga po sa mga kababayang Pilipino natin na nananawagan na mag-resign na daw po kayo kasi wala daw po kayong ginagawa diyan po sa Senado. Bakit hindi po kayo magbitaw sa pwesto? Diba lalo na nung usapin pampolitika? Diba kung paano ninyo ipagtanggol si Kibulok? Doon pa nga lang sa part na yun, dapat nagre-resign na kayo eh. religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, paano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip, naku po, ito po yung nag-iisang Diyos. Nakaganon kasi siya mga kababayan eh. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Nakaganon po kasi siya nung kumakanta ng pambansang awit. Nakaganon siya mga kababayan. Ngayon, ang lumabas kasi sa social media, ang nag-circulate, may nag-edit kasi nung video para pinapalabas na naka-dirty finger po itong si Senator Robin Padilla. Ngayon, syempre sinagot naman niya yan. At the same time, yun nga, dito sa Senado mga kababayan sa plenaryo kanina, sa plenary session, naglabas po siya ng sama ng loob dyan. At yung tinutukoy niya na media outlet, yun po ay ang Rappler. Kasi pagkakaalam ko, di umano, parang Rappler po ata yung naglabas ng video mga kababayan. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Ngayon mga kababayan, ang pagkakaalam ko din, parang naglabas din ata ng statement patungkol po dito ang Rappler. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag niyo akong siraan. Ayan. Ayun daw, kung gusto daw mag-resign. Etong si Senator Robin Padilla, mag-resign na daw. Ngayon na daw. Wag niyo daw siyang sinisiraan mga kababayan. Sige nga, mag-resign nga po kayo. Eto, press 1 nga sa mga kababayang Pilipino po natin na gusto mag-resign na sa pwesto bilang senador itong si Senator Robin Padilla. Press 1 nga, para kung sakaling mapanood dito ng staff o ni Senator Robin Padilla, mapakinggan naman niya yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Eto, o kaya ganito na lamang mga kababayan kahit wag na press 1. Comment nyo na lamang po dyan na mag-resign ka na Robin Padilla. Kung gusto nyo po na mag-resign na, etong si Robin Padilla bilang senador, kasi unang-una, eto siya na nga po nagsasabi, kung gusto nyo daw na ngayon na, ayan, comment nyo na lang kung gusto nyo na mag-resign, etong si Senator Robin Padilla. Siya naman po nagtatanong niyan at nagsasabi niyan eh. Kung gusto nyo, ngayon na nga daw eh. Kung akong tatanungin, much better mag-resign ka na. Diba? Kasi unang-una, wala nga ata po kayo nagagawa dyan sa Senado eh. Di nga namin alam kung may batas na ba kayo na sarili nyong batas na masasabi ninyong napapakinabangan na ngayon ng mga kababayang Pilipino natin. Diba? Ituloy pa natin. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo. Pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tingnan nila merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawarin nyo na silang... Eto mga kababayan comment nyo nga kung sino yung nakita nyong media na naglabas po ng video na yon. Kasi parang ang pagkakaalam ko,
Parang Rappler po ata, sa Rappler ata kumalat yon. O kaya sa ibang media mga kababayan. Eto press one, tawag dito. Comment nyo na lang mga kababayan kung saan nyo nakita yung video na yon na kumakanta ng pambansang awit si Senator Robin Padilla. Oh, Rappler nga. Sa Rappler nga. Okay, thank you po, thank you. Tuloy natin. Ng mga nagkamali at medyo natangaan pang pananaw. Kasi pagkakaalam ko, naglabas talaga dyan ng, ewan ko kung public apology, yung inilabas mga kababayan ng Rappler. Pero ang pagkakaalam ko, naglabas ng statement ng Rappler patungkol po doon sa kumakalat na yun na video ni Senator Robin Padilla. Po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong kasi sa totoo lang, hindi naman namin pinansin yan mga kababayan, yung video ni Senator Robin Padilla na kumakalat na yon. I think sa TikTok maraming kumakalat yan, pero kami alam naman talaga namin kung ano yung meaning nung pagganon ni Senator Robin Padilla. At nirerespeto naman namin mga kababayan sa totoo lang yung kanyang pananampalataya. Gaya nga ng paulit-ulit naming sinasabi dito natin mga kababayan na bukod yung religion sa usaping pampolitika. At ngayon nakapokus lang tayo sa usaping pampolitika, hindi po sa religion ng kahit na sino man. Ano po, at dahil nga inirerespeto natin yan. Anyway, tuloy pa natin. Hindi, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler. Diba? Opo, sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niyo po, ingat-ngat. Opo. Diba? Ngayon ang problema kasi dito mga kababayan, since naglabas na nga ng public apology yung Rappler dyan bakit kailangan pandali ni Senator Robin Padilla sa plenary session yung usaping ganyan? Unang-una nga, naglabas na nga ang Rappler mga kababayan ng public apology po nila. Hindi biro yun yung ginawa ng Rappler na yon. Pagka-post nila nung mali siguro yung pagkakaintindi ni Senator Robin Padilla, naglabas agad ng public apology ang Rappler. So ngayon, kung itinatanong ni Senator Robin Padilla kung dapat pa ba siyang mag-resign, much better. Para sa ikagaganda ng Pilipinas, mag-resign na lamang po kayo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Ako na mismo bilang bilang Senate President. Ay, shoutout kay kay Sarah. Ayan. Thank you sa pakapya from Hong Kong. Oy, kita-kits po tayo dyan sa sunod. Anyway, shoutout po sa inyo. Tuloy natin. Biruin nyo si Tito Sen pa nagpapakumbaba Ang gusto kasi ni Robin Padilla mga kababayan, kahit alam na niya na nag-public apology yung Rappler, ang gusto ni Robin Padilla mismong Senado pa. Sa Senado pa manggaling mga kababayan yung konfirmasyon na hindi niya talaga ginawa yun. Nag-public apology na nga yung Rappler Means, sinasabi nila na mali yung pagpapaintindi nila sa tao nung pagkalat ng video ni Senator Robin Padilla. Sobra naman pong pagpapabebe yan, Senator Robin Padilla, para sa akin. In my personal opinion, kung tutuusin, dapat nga tapos na yan. Kasi nga, unang-una, nag-public apology na nga ang Rappler. Grabe, no? President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa yan. At tama yung mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin nyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito ng Bayang Magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito yun? Hindi po totoo yun. Hindi nangyari yun. Diba? Nandito kami at wala tayong nakitang nagkumanta ng Bayang Magiliw dito o ng Liupang Hinirang dito na mali. Kaya dapat nag-iingat ang ating mga netizens. Na ibang napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin Pero ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na ganyan. Siguro masyado na kayong popular, kaya kayo pinag-initan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Naman. Yes, Senator De La Rosa. Ikita nyo kung gaano kabait ni Tito Sen, no? Siya na mismo mga kababayan ang nagpakumbaba at nagsasabi kay Senator Robin Padilla na okay, patawarin mo na yan. Mismong kami nga dito sa Senado, sinasabi naming walang katotohanan yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kumalat nga
mali nga naman yung pagkakaintindi ng ibang mga kababayang Pilipino natin doon sa nakita nila. Kasi parang ang dating kasi pag tinignan sa ibang anggulo, parang naka-dirty finger itong si Senator Robin Padilla. Pero kung titingnan naman natin, yung kabilang side, hindi naman talaga. Sabi ko nga sa inyo, yung mas nakakaalam sa religion ni Senator Robin Padilla, hindi ganun yung magiging tingin. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Rosa. Before we recognize Senator Bato de la Rosa, if he gives me the chance to help our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information. We can refer Tama. his manifestation to his committee and he can look deeper into it kung okay sa kanya. Opo, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po. Oh, mas maganda nga, total naman siya may hawak ng committee na yon. Pwede siyang magpasagawa ng hearing para ipatawag yung mga nasa sa likod ng pagpapakalat ng fake news na yan laban po sa kanya. Kaso ang problema dyan, mga kababayan, pera na naman ng taong bayan yung magagamit at maaaksaya dyan para lamang linisin yung kanyang pangalan since nag-public apology na naman etong Rappler. Ano po, dahil po sa kanilang ginawa na maling pagpapaintindi doon sa video ni Senator Robin Padilla na nag-circulate. Opo, Pinuno Mayoría. Alright, so any Please. objections? Yes, kasi Mr. President, he can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Tama. Hindi na maghihintay po si Senator Robin Hood Padilla na yung staff pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record ang PRIB, Your Honor. So, if it's okay with the good chairman of the Committee on Public Information, then I so move, Mr. Chairman, that we refer his speech to his committee. All right. Any objection? Chair hears none. The speech or the manifestation of the senator from Mindanao be referred to the Committee on Public Information and Mass Media. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, since nabanggit mo na lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very, very, very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you are the Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. Ito yung issue, mga kababayan, na ginawang pagpapalipat kay Bryce Hernandez, mga kababayan, sa custody ng Pasay Police, mga kababayan, kung matatandaan nyo yon. Diba? So ngayon, diba yung minority, mga kababayan, sa pangunguna ni Rodante Marcoleta ay tumututol dyan. Tumututol dyan, mga kababayan. Ngayon, nagkaroon nata ng interview etong si Tito Sen, mga kababayan, kay Esguerra, Christian Esguerra. And then may nabanggit ata po doon si Tito Sen na ikinasama ng loob ni Senator Bato. Anyway, shoutout po kay Ma'am Admin Island rin na. Thank you po sa panonood. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Eto, mga kababayan, kasi sa totoo lang na pag-usapan natin yung topic na yan nung mga nakaraang araw. Ngayon, kung titingnan nyo yung interview kasi ni Tito Sen kay Christian Esguerra, about dun sa kumakalat na mga balita na ito daw si Tito Sen takot, mga kababayan, dito sa kay Martin Romualdez, at ang nagsabi naman niyan ay si Kiko Barsaga. In the same time, mga kababayan, may kumakalat pa na balita na bakit daw pinagbigyan yung TRICOM
ni Senate President Tito Sen, Tito Soto, na etong si Bryce Hernandez nga mga kababayan, ilagay do sa custody ng kapulisan, do sa may Pasay Jail. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon mga kababayan, ang sinasabihan ni Tito Sen doon na mamatay sa sama ng loob, hindi po yung mga senador na nasa minority. Ang sinasabihan ni Tito Sen doon, yung mga basher na kritiko na tumitira po sa kanyang naging desisyon, ng Senado. Ngayon, na nakakapagtaka dito, bakit parang ang dating kasi kiniklaim ni Senator Bato de la Rosa na minority ng Senado yung sinasabihan ni Tito Sen ng ganon? Wala namang ganon na sinabi etong si Tito Sen. At saka mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kanina, aminin man nila o hindi, masama talaga ang loob pa nila. Dahil nga yung bigla ang rigudon sa Senado, hindi po nila inaasahan yon na mapapalitan eto pong si former Senate President Chis Escudero ni Tito Sen. Hindi po nila expected yon na mawawala si Bato de la Rosa sa kanyang komite. Hindi po nila expected yan. Kaya ngayon, masasama ang loob ng mga ito. Anyway, tuloy pa natin. Kami, Mr. President, hindi po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President. Sa tingin nyo, kung hindi masama ang loob ni Senator Bato de la Rosa, bakit magsasalita pa siya ng ganito dito? Hindi, ito, tanong lang naman. Kung hindi masama ang loob ni Senator Bato de la Rosa, bakit babanggitin niya pa yung mga ganyang salita dyan? Diba, unang-una, alam naman niya sa kanyang sarili na hindi minority ng Senado yung pinapatamaan doon. Kasi sa totoo lang, nung si Bryce Hernandez, mga kababayan, na inilipat sa custody ng PNP Pasay, sa custody mga kababayan ng Pasay Jail, marami po talaga ang naglabas ng sama ng loob, especially yung mga basher ni Tito Sen. Ngayon mga kababayan, sumagot si Tito Sen sa kung ano yung sinasabi ng mga basher po sa kanya. Ngayon, hindi minority ng Senado yung pinapatamaan doon. Di ko nga alam kung bakit parang kiniklaim ni Senator Bato de la Rosa na sila yung inuupakan ni Tito Sen dyan. Gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Grabe, kahit sino talaga mga kababayan may insulto doon. Yung parang sinabi niya na yung Senado ay hindi katulad ng noontime show na gimmick lang daw po yung pinaggagawa. Alam naman po natin mga kababayan kung gaano katindi yung pinagdaanan ni Tito Sen para ipaglaban yung noontime show na Itbulaga. So kung ikaw talaga makakarinig niyan, lalo na kung ikaw ay Dabber Cards, syempre mga kababayan mapipikon ka din eh. Kasi parang ang dating lahat ng ginagawa ng noontime show, puro gimmick lang. Hindi nila alam na nakakatulong yon sa mga kababayang Pilipino po natin at kasama ng taong bayan tuwing darating yung tanghalian. Tapos biglang maririnig nyo na ganito yung sinasabi na puro gimmick lang yung ginagawa ng noontime show. Eto, hindi na ako magtataka kung bakit bukas o sa mga susunod na araw, laman na naman ng iba't ibang balita ay itong si Senator Bato de la Rosa at titirahin na naman ito ng mga netizen. Kasi biruin nyo ikaw ba naman? Alam natin kung gaano katindi yung pinagdaanan ni Tito Sen para mabawi yung kanilang trademark. Alam natin kung gaano katindi yung pinagdaanan ni Tito Sen para maipagpatuloy yung pagpapasaya tuwing tanghali sa mga kababayang Pilipino po natin. Tapos papalabasin na puro gimmick lang yung ginagawa ng noontime show. Anyway, tuloy pa natin. So, Mr. President, ako po'y nalulungkot, which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate
without plenary action. This is my parliamentary inquiry. Kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action. Yun lang tanong ko. Matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, Pakinggan ninyo ha, yung magiging sagot ni Tito Sen. kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I Wait lang, basahin muna natin yung comment ni Justin Colette. Idamay nyo naman si Romualdez sa mga kalokohan ninyo. Eto mga kababayan ha, alam ko sa inyo marami talaga minsan ang sumasama loob sa akin kasi nga, hindi naman kasi may iwasan talaga na hindi natin maisama sa topic. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez at alam ko, yung mga matatagal dito, alam nyo naman kung ano yung side natin dyan. I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Oh, Because it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Ano? Like, for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. Ama! The request was coming from the House of Representatives and the request was to retain Hernandez in the Congress. oh. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but also Tsaka kasi kung titingnan nyo mga kababayan, mismong si Bryce Hernandez na ang nagsasabi na ayaw niyang ibalik siya ng ng Senado. Kasi nga mga kababayan, after niya ibulgar yung mga pangalan ni na Jinggoy Estrada at netong sina Joel Villanueva na di umano ay sangkot din sa mga anomalyang flood control at mga kickback. Ngayon, ang isa pa dito, ang hinihiling ng Kamara noong mga panahon na yon, i-retain sa kanila etong si Bryce Hernandez. Ngayon, hindi pumayag etong si Tito Sen. Kaya napagpasyahan ng Senado mga kababayan na ilagay na lamang po sa Pasay City Jail mga kababayan ito pong si Bryce Hernandez. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, yun ba ay nangangahulugan na etong si Tito Sen tuta na ni House Speaker Martin Romualdez? O yan, comment nyo, malaya kayo makapag-comment dyan. Yan ba ay nangangahulugan na tuta etong si Tito Sen ni House Speaker Martin Romualdez? Ganong hindi nga siya pumayag na ma-retain doon sa Kamara de Representantes itong si Bryce Hernandez. Anyway, tuloy pa natin. I think na sasama ang loob ko pag binibintangan ako ng salita. Hindi po ba? So, ayun. Anyway, mabuti na yung masagot natin yan. At sinasabi ko sa kanila, yung mga trolls, yung mga sinasagot namin. Tama. Ngayon, Di parang ang dating, trolls na. Eto kasi si Senator Bato de la Rosa, hindi na ba sila pinapatamaan, nagpapaka-trolls? O di ngayon, nasopla ka ni Tito Sen. Tapos alam nyo mga kababayan, may kaganapan dyan After nito, may nangyaring kaganapan. May apakita ko sa inyo. Sir, the issue of Mr. Hernandez, the majority leader may read the recommendation or the recommitment of Mr. Hernandez to the Senate custody. Ayan, tuloy na agad natin mga kababayan dito. Yan. Diba after nung maglabas ng sama ng loob, etong si Senator Bato de la Rosa, and then sinagot siya ni Tito Sen. Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, kahit sino talaga sasama ang loob dun banggitin mo ba naman na puro gimmick lang yung ginagawa ng noontime show at ang Senado ay hindi ganon? Kasi ang Senado gumagawa ng mga panukalang batas mga kababayan. Nag-iimbestiga para makagawa ng batas na epektibo at mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon kasi kung titingnan nyo, kung usaping gimmick lang, ano ba yung ginawa ni Bato de la Rosa? Noong 2024 mga kababayan sa issue ng PIDEA Leaks, may napapanagot ba doon? May nakulong ba doon? May napatunayan ba doon mga kababayan? Nakulong ba doon si Jonathan Morales na halatang nagsisinungaling? Wala. May nangyari ba doon? Umabot ng ilang hearing yon? Ano ang tingin nyo na nangyari doon sa PIDEA Leaks na yon?
isang gimmick lang, isang malaking gimmick lang kasi ang pinagbasihan 2 butas ng puncher. Diba? So ngayon kung titingnan nyo, kung usaping gimmick lang din naman, diba mas gimmick yung pinaggagawa ni Bato de la Rosa sa hearing niyang yon, yung PIDEA leaks, na wala namang napuntahan at wala namang nangyari sa huli. So ngayon kung titingnan nyo, sabi dito sa Abante, wait lang yan, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Senate President Tito Soto at Senador Bato de la Rosa matapos sabihin ni Bato sa kanyang speech na hindi ito noon time show na tila patama kay Soto. Minority kami, miyembro kami ng Senado, ani ni Bato de la Rosa. So ngayon i-play po natin. Ito Masakit na nga yung paa niya. Tamo ngayon, humihingi ka ngayon ng pasensya Bato de humihingi ngayon ng pasensya kay Tito Sen. Palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan na nung time show Totoo, tama. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi na nga lang pinatulan ni Tito Sen kanina doon sa plenary Sa plenary session, nung naglalabas ng sama ng loob si Bato de la Rosa, hindi na nga lang siya pinatulan Pero kung tutusin naman nga talaga mga kababayan, kung speaking of pagtulong lang din naman, ang dami natulungan nung Itbulaga. Hindi lang mga kababayan sa tulong financial, tulong kung ano man mga kababayan, mga reward na yan. Kung hindi, yung tulong para mapasaya tuwing tanghalian yung mga kababayang Pilipino po natin. Diba na nakakapanood ng Itbulaga. So ngayon tapos babanggitin pa ni Senator Bato de la Rosa na parang ang dating yung noontime show. Alam naman natin kung anong noontime show yung tinutukoy niya. Yung noontime show ay puro gimmick lang ang ginagawa. Sa totoo lang siya, yung pinupost nila doon na ginagawa ka na yung Tani Martin, sakit sa akin yun siya. Nga naman. If you go down, ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Pakinig nyo ba? Naintindihan nyo ba yung sabi ni Bato de la Rosa? Alam nyo, Senate President, yung lumalabas yung mga balita na tutaka ni Martin Romualdez, masakit sa akin yun. Sinusubukan pambilugin ng ulo ni Tito Sen, mga kababayan. After mo bastusin yung anong time show, sasabihin mo, puro gimmick lang yung ginagawa, bigla ka magsasalita ng ganyan. Nasasabihin mo na nung nalaman mo yung balita na si Tito Sen tuta ni Martin Romualdez, masakit sa'yo yon. Kung sabihan mo na gimmick yung mga noon time show, alam nyo kasi mga kababayan sa totoo lang, bakit gigil tayo sa isyong ito? Kasi yung mga matatagal dito, alam nyo, nakasama tayo ni Tito Sen na nakipaglaban para itama yung pagkakamali sa pag-agaw sa kanila nung trademark ng Itbulaga, nung noon time show. At doon natin nakita kung gaano kamahal ng taong bayan yung noon time show na sinasabihan ni Bato de la Rosa na puro gimmick lang. Tapos ngayon mga kababayan, ayan sinusubukan niyang bilugin ng ulo ni Tito Sen. Everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Kapag talagang ginawa kang tuta ni Martin, masakit sa amin yun. Kahit minority kami. Membro kami ng Senado. Kung kaya ko utusan ni Martin. Ano yung sabi ni Bato? Ulitin natin Masakit na nga yung paa niya. Masakit din ang sinasabi mo. Ba't tinabanggit mo yung noong time show hindi pa rin na sinabi. Palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan na nung time show Ako sir, sa totoo lang siya, kesa sa atin dito. yung pinupost nila doon na ginagawa ka na yung Tani Martin, sakit sa akin yun siya. Hindi. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Kapag talagang ginawa kang tuta ni Martin, masakit sa amin yun. Kahit minority kami. Membro kami ng Senado. Kung kaya ko utusan ni Martin. Ayan Diba yan yung mga nangyari mga kababayan na kaganapan after po nung plenary session na nagkainita na itong si Tito Sen at ito pong si Bato de la Rosa. Kasi nga, syempre kung ikaw nga naman ay taga-suporta ng Itbulaga o It's Showtime, mababalitaan nyo na yung noon time show, ang tingin lang pala ni Senator Bato de la Rosa, gimmick lang yung pinagagagawa, hindi ka talaga matutuwa. Kasi sa totoo lang, napakarami po talaga ng natulungan ng mga noon time show like Itbulaga, like It's Showtime, at iba pa mga kababayan na nakikita naman natin na nakakatulong
sa mga kababayang Pilipino po natin. Especially kitang-kita nyo yung kaplastikan ni Senator Bato. Yung sinabi niya na nung nabalitaan niya daw sa mga media na sinabihan daw si Tito Sen, natuta ni Martin Romualdez, sobrang sama daw ng loob niya kasi pag bumagsak daw si Tito Sen, kasama daw silang lahat. Eh alam naman natin mga kababayan na hindi mangyayari yon at never naman talaga nagpakatuta si Tito Sen kahit na kanino. Alam naman natin mga kababayan na buhat nung hinawakan ni Tito Sen yung Senado bilang Senate President, talagang pinatunayan niya na ang Senado ay may independent body at hindi nagiging tuta ng kahit na sinong politiko. So ngayon, yan mga kababayan, yung pagsusumamo ni Bato de la Rosa kay Tito Sen after niya bastusin yung mga noon time show. So anyway, kayo, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po.